Yan yung araw na kung saan ay meron kang bagong damit sa loob ng isang taon, no? Or kung hindi ka nakakabili sa loob ng isang taon, makakapunta kami sa Las Piñas. Madalas kasi doon kami dinadala ni nanay dahil tumira po kami doon ako pinanganak. So, umaabot kami doon, mga lugar ng Alabang, I think, Nay, tama po ba? Yan yung mga narinig kong na napupuntahan namin para kami po ay manghingi ng mga pamasko. Makakakain ng mga masasarap na pagkain. May hamon, may mga spaghetti. Siyempre yung spaghetti ko walang cheese kasi mga kapatid ko lang kumakain ng cheese. Ayoko ng spaghetti na may cheese. Pero si Pastor Nantes, ayaw niya ng spaghetti. Ayan, so ito yung panahon na may matatanggap na regalo, pera, makakadalaw sa mga kamag-anak. Tapos lalo na sa atin ngayon po, no, ang daming mga Christmas party na sasalihan dito pa lang sa church. Meron kang bumiso, meron kang layman, may young people, may young adult, young couples, ang dami-daming mga sinasalihan nating Christmas party at makakatanggap ka ng regalo na tabo. Ayan. Pero masarap kapag yung tabo galing kay David yung matatanggap mo kasi hindi lang tabo, no? May nakadikit doon sa gilid na ano. Ayan. So marahil, no, gaya ko po nung bata pa po ako, marami din po sa atin na ganito yung kinamulatan na kahulugan ng Pasko. Tama po? At ito ang kinamulatan natin kung bakit masaya para sa atin ang Pasko. At ang nangyayari po, kapag wala na yung mga bagay na ito, ano po yung pakiramdam natin? Maraming mga tao ang nalulungkot. Sabi nila, ay magpapasko na naman. Ba't sila malungkot? Anong panghahanda ko? Saan ako magtatago? Marami pong ganun po, no? Na nag-iisip na ng tataguan. Kasi nga naman, sa panahon natin ngayon, kahit di mo inaanak, may kakatok sa bahay nyo. Parang recent lang po yun nung bata pa kami. Hindi po uso yun yung namamasko ka sa hindi mo kakilala. Pero parang nung mga nag-high school ako, sabi ko, ba't kahit sa mga subdivision, may kumakatok sasabihin na mamasko po, hindi mo naman kilala. So yung mga tao nape-pressure. Saan ako magtatago ngayong Pasko na ito? Dahil marami tiyak ang pupunta sa bahay. So feeling nila hindi nila masi-celebrate ng masaya ang Pasko kapag tinanggal na ang lahat ng mga bagay na feeling natin ay nagbibigay ng palamuti. Kung kaya naman po mainam na sa unang linggo ng buwan na ito, balikan po natin ang mga mahahalagang paalala mula sa salita ng Panginoong Diyos upang maitama po natin yung mga maling paniniwala na ito. Now once again, we are celebrating the essence of Christmas. At hindi po natin yun mayaalis sa kultura na meron po tayo. What we can do as Christians right now is to navigate Christmas na hindi po tayo mapupunta sa magkabilang extreme. Extreme to the point na hindi mo na isi-celebrate yung incarnation of Jesus Christ, or on the other side naman, ay sa sobrang kagusto mo mag-celebrate, nakalimutan mo yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. So Christianity has so many, ano bang tawag dito? Hindi siya irony. Yung parang lagi kang nakalagay sa magkabilang extreme na kailangan mong i-navigate siya ng mabuti. Like, let's say for example, politics. Hindi ka magdi-detach sobra, at the same time, hindi ka rin naman kakawala. Hindi ka rin naman masyadong didikit ng sobra. So the same with the culture of how we celebrate Christmas as Christians. Nandun tayo sa gitna na titingnan natin yung mga magagandang bagay sapagkat maraming mga biblical na bagay na nabibigyan ng emphasis sa ganito pong season, sa ganitong klase ng tradition. Traditions are not always bad. There are so many things sa traditions that we can celebrate kasi pwede natin silang gamitin as bridge para po maipasok ang gospel. But we have to be careful. So I entitled my message this morning as Christmas, Culture, and Christian. So yan po yung 3 point din na aking ibabahagi. Alamin po natin, ano po yung naging focus, yung totoong focus, yung sole focus nung unang Christmas. Pangalawa, tignan po natin, ano ba yung totoong mukha ng Pasko? Ano ba talaga ang itsura ng Pasko? What Christmas means? Pakinggan po natin pangatlo kung paano naman tayo dapat tumugon sa mensahe ng Kapaskuhan. So number 1, Christmas. What is the focus of Christmas?
Tingnan po muna natin dito yung ilang mga characters na involved sa text na atin pong binasa. First, we have the shepherds who received the message from the angel of the Lord. Actually, marami po tayong pwedeng i-explore patungkol pa lang dito sa shepherds. Pero sa ating mga previous preachings, marami naman po tayong na-share sa kanilang mga trabaho, tungkulin, sino ba itong mga shepherds po sa Bethlehem or sa Israel. Pero normally, marami mga preachers, pag ina-approach po nila itong text na ito, they explore more on the idea of the shepherds. Which is, I believe, hindi naman po siya masama, pero mas maganda, maituon natin yung ating pag-aaral sa pinakang diin nung talata. Bagaman naniniwala po tayo na may significance kung bakit shepherds yung pinagbahaginan po nitong mensahe na ito. But again, I want to give ample time doon po sa mas higit nating dapat na pagtuunan dito po sa text na ito. So pangalawa, talunan po natin yung shepherds. We have the angels who brought the message doon po sa mga shepherds na yun, that night. Angels are amazing creatures by God, at sa maraming mga pagkakataon, ginagamit po ni Lord sila as instrument to deliver a direct message from the Lord sa mga tao or sa kanyang mga lingkod. And in this particular scenario, bagaman pwedeng gumamit si Lord ng iba't ibang mga other options paano niya i-deliver yung message. Pero at this point in time, ang ginamit ng Panginoong Diyos na magdala ng mensahe ay yung mga anghel mismo. So ang tanong, bakit? Pwede siyang tumawag ng propeta o prophet, sabihin mo to sa mga tao. Pero bakit at this point in time, angels yung ginamit ni Lord? Una, angel, and then suddenly, multitude of angels. So, ano pong purpose? So that this deliberation of message will become an undeniable, divine, direct intervention. Again, ang purpose ba't gumamit ng anghel? So that this deliberation of message will become an undeniable, divine, direct intervention. So bakit po mahalaga tong point na to? Balikan po natin. Naalala po natin that it was 400 years, ganung kahabang panahon, since the last time na ginawa ng Panginoon na directly gumamit ng mga lingkod niya at mga anghel para yung kanyang mensahe ay ihatid sa mga tao. It was in the book of Malachi where we can read yung last divine message from Malachi chapter 4, 5 to 6. At maalala po natin na yung huling mensahe na yon sa part ng Old Testament time ay hindi good news. Okay? Merong part doon na good, pero it's more about a warning, about judgment na gagawin ng Panginoon sa mga makasalanang tao. So naturally, kung ikaw ay isang seryosong Hudyo na nag-aaral patungkol sa Panginoon, you will be most probably aware na ito yung last message. At kapag may nagpakita sa yung angel, bakit sila natakot? Kasi nga iniisip nila na ang daladalang mensahe nitong mga anghel na to is about the judgment, the upcoming judgment na sinabi 400 years ago na nakalipas. So yung 400 years span na yun, ang tinatawag po na silent years. Kasi nga totally walang new revelation from the Lord na ginamit ang Panginoon para kausapin ang mga lingkod niya at ang mga tao. So yun pala yung isa sa mga reason kung bakit yung mga shepherds po, ay nagulat sila. Actually, natakot. They were terrified. Nabigla na lang, imagine nyo, gabing-gabi, biglang may maliwanag na magpakita sa'yo, Ako nga po, naalala ko dito, ang dilim po dati niyang PLDT na yung street na yan. Tapos huminto ako nakabike. Biglang may lumusot na may hawak na baril. Inhold up ako dyan sa gate ng church. Napasigaw akong sobrang lakas. Di nagulat din yung hold-upper kasi hindi niya inaasahan na sisigaw ako ng malakas na nagulat ako sa kanya. So imagine yung naramdaman ng mga shepherds dito. Sa biglang paglabas po ng mga angels po, Pero that's the point. Binibigyan ng diin yung mensahe na nais ibahagi po ng mga anghel. The appearing of the angels are truly significant because it emphasizes yung direct intervention ni Lord sa humanity after a very long time, 400 years of silence. Na-break yung silence nung dumating po ang mensahero ng Panginoon.
So yung third na makikita po nating character dito, of course, pagsamasamahin na po natin si Mary, she was mentioned, Joseph also, and then Jesus, when he was just a little baby. In fact, sabi dyan, a newborn one, according to Luke's Gospel. Pansinin po natin, no, yung mga Magi's kasi, they came later, maybe 2 years after po, no, nung baby boy na si Jesus. Most likely 2 years na siya ganyan. Pero at this point in time, siya po ay newborn baby nung pumunta po yung mga anghel. So nakita natin briefly yung ilang mga mahalagang characters na nabanggit po dito. But again, ang quest po natin today is to find the emphasis of the story. Nasaan po ba yung focus ng text? Kung atin pong titingnan, we can find it in verse 10. At ano po yung sinasabi dyan sa verse 10? But the angel said to them, "Don't be afraid, for look, I proclaim to you," what? "I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people." So the focus of the text is on the content of the angel's message to the shepherds. Kung kaya naman gusto ko po doon tayo ngayon mag-dwell, not so much on the message since sa shepherd, since marami naman na tayo napakinggan din pong Christmas message about these shepherds. Ano po yung mensahe na dala-dala ng anghel sa mga shepherds? Sabi, it was about that good tidings of great joy. Mabuting balita ng napakalaking kagalakan. And what makes this message a good news of great joy? Magbabanggit lamang po ako ng ilang mga bagay. Number 1 is the universality of the scope. So bakit siya talagang good tidings of great joy? Kasi nga po, sinasabi dito ng anghel na hindi lamang iilang tao ang makikinabang sa mabuting balita na ito. Hindi lamang ang mga Hudyo, kundi pati din ang ibang mga lahi. Kaya po naalala natin, nung kausap ni Jesus si Nicodemus, ang sabi ni Jesus sa John 3:16, sino daw po ang mahal ng Diyos? For God so loved the world. Sa perception ng Hudyo na si Nicodemus, ang mahal lang ng Diyos, sila ng mga Hudyo. Pero sabi ni Jesus, no, Nicodemus, God so loved the world. At sabi ng anghel, this good news will be made available for all the people. And that's why we are here. Part tayo ng proclamation ng angel na nakinabang dito sa good news na ito. Sapagkat tayo rin po ay nakilala natin at tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. God loved other tribes and nations and not only the Jewish nations. And there will come a time that we will all together be in heaven. Sabi po doon, no? Iba't ibang mga tribes, iba't ibang mga people, every nation, every land, lahat tayo po ay mag-worship together sa Lamb of God. So that's one reason kung bakit napaka-great ng news na ito, sapagkat maraming mga tao ang maliligtas, ang makikinabang sa hatid na mensaheng ito. Number 2 is the miracle. So bakit siya good news? Because it was about the birth of Jesus. At alam natin na yung kapanganakan ni Kristo ay hindi lang siya pangkaraniwang kapanganakan ng isang tao. It was a miraculous one. The incarnation of Christ ay gawa ng banal na Espiritu. And the incarnation is about the time when Jesus took our humanity. Ang Diyos ay nagkatawang tao, naging tao na kagaya po natin. Good news po yun, dahil tayo bilang mga tao ay nagkaroon na ng representative na walang bahid ng kahit anumang kasalanan. At dahil walang kasalanan si Kristo, ang pag-aalay po niya ng kanyang buhay lamang ang magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. So without Christ being born dito po sa ibabaw ng mundo, walang sino man ang pwedeng mag-represent na tao sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, lahat po tayo ay makasalanan. At lahat ng mga taong makasalanan, nakatakda tayo na sunugin habang buhay sa apoy ng impyerno. Kaya ganun ka-great, ganun ka-good yung good news na sinasabi ng mga anghel. Kasi finally, nagkaroon ng isa na karapat-dapat na maging Lamb of God, na ialay yung kanyang buhay
para bayaran at tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. And pangatlo, bakit po ganun ka-good itong good news? Because of the titles given to Christ or to Jesus. So hindi lamang yung miraculous birth ni Jesus ang dahilan kung bakit po ito napakagandang balita, kundi kung sino mismo si Kristo. At sabi nga po dyan sa verse 19, this is something that, what Mary did? Mary kept in her heart. Mary pondered upon her heart. Yung tatlong title na binigay, sinabi ng anghel kung sino magiging si Jesus na ipinanganak noong mga panahon na iyon. So, this human Jesus, according to verse 11, sabi ng anghel ay, number 1, siya ay magiging Savior, tagapagligtas. And by Savior, in our Christian concept, sa panahon po natin ngayon, of course, we already know from the Bible, in Matthew chapter 1, verse 21, nung ina-announce pa lang yung kapanganakan ni Jesus Christ, alam natin na pag sinabing Savior, ang magiging kahulugan po nito ay pagliligtas ni Kristo sa ating mga kasalanan. Somehow, malinaw na sa atin because we already have the Bible. Pero in their time, in their Jewish understanding and perception, kapag narinig po nila yung salitang Savior, hindi ganun kabuo yung kanila pong pagkakaunawa. And for them, it primarily refers to His act of liberating Israel from oppression ng mga powerful nations. Like for example, yung pong prophecy sa Isaiah chapter 9 verse 6a, sabi po doon, unto us a child is born. Okay, aware sila, okay, may pinanganak na sanggol. Sabi doon sa prophecy, to us a son is given. Okay? And then sabi nung pangatlong statement, and the government will be on his shoulder. So yung first two lines, the Jewish people has no problem. Pinanganak ang sanggol. Pero dun sa pangatlong linya, tinatanong nila, sabi dun sa prophecy, the government will be on his shoulders. At inaasahan namin na ang sanggol na ito ang magpapalaya sa amin mula sa pagkakaalipin sa oppression ng malakas na bayan ng Romano. Pero bakit si Kristo? Hindi yun yung nangyari. So dahil hindi nila yung nakita sa panahon ni Jesus, that is one big reason kung bakit hindi po sila nagawang maniwala kay Jesus. But instead, nakita nila si Jesus as someone na talunan, mahina, isang leader na namatay. They don't even believe the resurrection of the Lord Jesus Christ. Beloved, about that prophecy, totoo naman po na i-fulfill ni Jesus yung lahat ng mga prophecies in the Old Testament. And actually, napakarami na nga po na specifically in details, finulfill ni Jesus Christ. Pero this one, particularly this one, it will be on a different timeline na sinet ng Panginoon. At hindi po ito mangyayari sa kanilang timeline, sa kanilang sariling expectation. At that time, may mas mga mahalagang priority si Jesus na dapat po niyang unahin. And it was not yet about restoring the nation of Israel and establishing His eternal kingdom. After pa po yun ng rapture, after pa ng tribulation, doon pa talaga ipapakita ni Jesus yung 1,000 years ng kanyang pag-reign dito sa earth hanggang sa eternity. But His main focus at that time is to become what? To become what the angel foretold the shepherds who He will be. And that is to be the Savior from our sin. And that is the reason, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit po tayo masaya kapag nagsiselebrate tayo ng Pasko. Now, by the way, supposed to be yung Christmas celebration, hindi lang yan isang araw po. Bahagi na dapat yan ng buhay natin. That we always recall the birth of the Lord Jesus Christ because of its message, its pure message, its beautiful message for all of us. Just like what we are doing Sunday after Sunday, we remember the death of our Savior Jesus Christ as we partake the Lord's Supper. So dapat yung pag-celebrate ng Christmas actually ay buhay na po natin bilang mga anak ng Panginoon. So again, Christmas is not about receiving yung mga material gifts, kundi ito ay upang makita natin na ikaw at ako ay kailangan natin si Kristo bilang ating tagapagligtas sa atin pong mga kasalanan. Siya po yung regalo
na kailangan nating tanggapin ngayong Pasko, na marami mga tao ang namimiss yung greatest gift of all. At pangako niya na kayang-kaya niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. Gaya ng kung papaano niya niligtas yung isang taong nakapako dun sa krus ng Kalbaryo. That poor sinner simply put his faith that Jesus can save him at that very moment na malapit na siyang mamatay. And when Jesus saw faith in his heart, nung araw na yun mismo, Jesus saved him that very hour. And He brought him to heaven. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Kasi nakita niya, Jesus, I need you as my Savior. Save me. And that is the message of Christmas. We need to see yung ating mga sarili na kailangan natin si Kristo bilang atin pong tagapagligtas. So number 1, He is the Savior. Number 2, tinawag po siyang the Christ or ang Kristo. Ang salita pong Christ or Kristo sa Tagalog ay nangangahulugang the Anointed One. So ang ibig sabihin po niyan ay ang pinili or ang itinalaga or ang pinahiran. So, bakit po pinahiran? Balikan natin ng konti yung background. Ang practice po ng pagpapahid ng langis sa kanila ay nagmula dun sa mga pastol sa Israel po, no? Kung saan pinapahiran po nila yung ulo ng mga tupa. Bakit nila papahiran yung ulo ng tupa ng langis? Para po maging madulas daw. Para yung mga insekto, hindi po sila basta-basta makakakapit. Dahil yung ilang mga insekto, pag pumasok na po yan sa tenga, pwedeng mag-cause ng sakit, and eventually, ay kamatayan ng tupa. So yung pagpapahid ng langis ay nagsisilbing proteksyon, pag-iingat para po sa mga alagang tupa noong mga time na yon. And then eventually, yung practice nila na yon ay naging simbolo na po ng proteksyon, ng pagpapala, at pagbibigay ng authority ng Panginoong Diyos. So sa panahon po ng Biblia, pinapahiran po ng langis ang isang tao na itinalaga sa isang natatanging tungkulin. Halimbawa, yung mga nagiging hari po nila, no? Ina-anoint with oil. Ibig sabihin, mula ngayon, binibigyan ka ng karapatan na maging isang hari ng bayan ng Israel. Or ang mga propeta, ina-anoint po yan with oil. Binibigyan sila ng authority na maging lingkod ng atin pong Panginoong Diyos. So, nung in-apply sa Panginoong Jesus ng mga anghel, in-announce pala, okay? Hindi sila yung nag-apply po nun. In-announce yung title ni Jesus. Binibigyan po nila ng diin ay yung pagtatalaga kay Kristo bilang natatangi. So yun po yung gusto kong bigyan ng diin. Natatanging tagapagligtas. At kung si Kristo po ang natatanging tagapagligtas, ito po ay nangangahulugan na wala nang iba pang sino mang tao, persona, paraan, or daan upang makamit natin ang kaligtasan kanino man. So si Kristo lang ang itinalaga at sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Kaya nga po yun yung personal claim ni Jesus sa John 14:6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Dinugtungan pa na no one can come to the Father except through me. Kasi nga, He is the only anointed one. He is the Christ. Sabi ng Acts 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So sa pangalan lamang ni Kristo ang ibinigay kung saan matatagpuan po natin ang kaligtasan. And this is the message of Christmas. Na ating kilalanin na si Jesus ang Kristo at sa Kanya lamang po natin bilang itinalaga ng Diyos matatagpuan ang kaligtasan. Beloved, kilalanin po natin na hindi daan sa langit ang pagsisimba. Meron pa po ba sa atin dito ngayong umaga na nandito ka kasi iniisip mo po na, ay magsisimba ako palagi. Siguro doon ako pupunta sa Alpha Baptist Church linggo-linggo. Kasi kapag ginawa ko yon, mapupunta ako sa langit. Mali po yun, kapatid. Ibig sabihin para sa'yo, hindi lang si Kristo ang iniisip mong daan ng kaligtasan. Dinadagdagan mo ng pagsisimba. So mali po yun. Dapat si Kristo lang. Meron po ba sa atin dito nag-iisip na pag naging mabait kang tao, mapupunta ka sa langit? Kapag tinanong po tayo, bakit ka mapupunta sa langit ngayong araw?
Sino yung gusto ngayong araw mapunta sa langit? Ayan. So, anong sasagot mo po? Meron pa po ba sa atin dito na ang sagot mo agad? Pastor, mabait naman akong tao. Mabait naman akong anak. Mabait naman po akong magulang. So, kapag yan po ang sagot mo, kapatid, mali pa din po yun. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. We can't be saved by our good works. Ephesians chapter 2, 8-9. Again, sino lang yung Christ? Sino lang yung inanoint para sa Kanya natin matagpuan ng kaligtasan? Si Kristo lang. Hindi natin dadagdagan. Meron po ba sa atin dito ang iniisip na kaya ka naglilingkod? Kasi unconsciously, iniisip mo, pag di ka naglingkod, matatanggal yung kaligtasan mo. So, mali din po yun. Baka by our own effort, we are trying until now to earn our salvation. Meron po ba dito, iniisip na yung prayer? Ay, sabi ni Pastor, matid kami ng prayer meeting, baka pag di ako matid ng prayer meeting, matanggal na akong kaligtasan. So pag ganun po ang iniisip nyo, mali po yun. Hindi prayer ang magliligtas po sa atin. Maganda po ang mga bagay na ito na binabanggit po natin. No? Paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti, pagsisimba, pagiging mabuting tao, pagiging mapanalanginin. Pero ang idea po natin is hindi po ito yung binigay ng langit na paraan para tayo po ay maligtas sa atin pong mga kasalanan. Kasi po you know what, brethren? Kahit po yung mga makasalanang tao, kayang-kaya nilang gawin yun eh. Minsan nga po, perfect attendance pa sila kumpara po sa atin. Kayang gawin yan ng mga makasalanang tao. So, ang gusto ko pong linawin na, again, mainam yung mga bagay na ito, pero hindi ito ang daan ng kaligtasan. Sila po dapat ay bunga lamang, resulta, or patotoo na tayo ay talagang na kay Kristo na. Kapag ang tanong po, paano tayo maliligtas? Tandaan po natin, balikan natin yung title ni Jesus Christ, yung kanyang pangalan. Ang sagot po ay maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Pero pag ang tanong naman po, ano dapat ang ginagawa ng isang taong niligtas na ni Kristo? So dito na po papasok itong mga magagandang bagay na ito. Kasi kung niligtas na tayo ni Kristo sa kasalanan, si Kristo na dapat yung makikita sa atin pong buhay. Mamahalin na natin ang Diyos. At dahil mahal natin ang Diyos, doon na po papasok lahat ng yun. Masasarapan kang kausapin ng Diyos. Masasarapan kang paglingkuran siya. Kasi we are undeserving, tas inalay niya yung kanyang buhay para iligtas tayo. That's the only thing we can do as our gratitude sa kanyang pagliligtas. So doon po babalik pala yung mga bagay na yun. Bilang pasasalamat na lang sila sa pagliligtas ni Kristo at hindi daan ng kaligtasan. So this is the second title or name na binigay kay Jesus. Number 3 is the title Lord. Tandaan po natin, ang title na Lord is a title for God. And in the angel's announcement here, kanino po inattribute yung title na Lord? Kay Jesus Christ. And therefore, the clear implication is, who is Jesus? Jesus is God. And as our Lord, His inherent title invites worship. Kaya pala natin wino-worship si Jesus. It invites service. Deserve na ni Jesus na paglingkuran because He's our God. It invites obedience. Kailangan nating sundin yung kanyang mga ipinag-uutos. And this is one thing, the ordinance of the Lord's Supper. This is one thing na kinuman po ni Christ bago siya bumalik sa heaven. And His title invites awe. Kinanta po natin kanina, no? Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful. Do you really find Jesus beautiful? But sometimes, we sing it as if there's nothing beautiful in His name. Makikita naman po sa atin yun kung totoong nagagandahan tayo kay Jesus. Namamangha tayo. Nung kinakanta po ba natin yun, nire-recall natin, ano yung, what makes Jesus beautiful? Or we just sing it kasi may song leader na nagpapakanta po. So sana pag nagkakantahan tayo, namnamin natin, let us recall all that we can recall kung sino po si Jesus. And Jesus is our Lord. And He is our beautiful Lord. So kung meron mang another reason for this season, that is none other than for us to recognize the lordship and divinity
of the Lord Jesus Christ. Beloved, Christmas season should be less about us. In fact, it's not about us. Ang Christmas po ba ay para sa mga bata? Wala namang masama na isipin natin yan. Magandang bagay po yun. But again, let's be very careful. Christmas is not about us. Huwag natin palakihin yung mga bata na maging egocentric. Bata pa lang, iisipin na nila na, Christmas is for us. Okay, no? Christmas party na naman. May matatanggap akong... Ganyan yung kultura natin. Ganyan tayo lumalaki. Kaya pagtanda din natin, dala-dala natin, kala natin yung Pasko patungkol sa atin. Nahihirapan tayong tanggapin that Christmas is about the Lordship, about the divinity of Jesus Christ. Now, I'm not saying na huwag nating pahalagan po yung mga bata. Sabi ko nga po, may mga good traditions na pwede nating gamitin na lamang as instrumento para ma-reach natin sila. Makakreate tayo ng bridge for us to share the gospel to them. Pero sana, huwag nating mamimiss yung totoong essence ng Christmas. Christmas is about declaring the Lordship of Jesus, the divinity of Jesus. Makapagbigay ka ng magandang physical na regalo, bumilang ka lang ng ilang linggo, sira na po yung laruan na yan. Pero kung ikaw ay isang ninong na mapagmahal sa iyong inaanak, tapos ginamit mo yung opportunity na yon para ibahagi yung gospel, habang buhay niya magiging dala-dala yung pagpapala ng kaligtasan. So Jesus is the greatest gift of all. Kaya ngayong Pasko, sabi nga natin, kahit gaano ka-engrande yung handa natin, kahit gaano karaming gift yung ibigay natin or matanggap po natin, kung hindi naman po natin tunay na kinikilala yung Lordship ni Jesus sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa Kanya, mababaliwala na naman po ang another season ng Kapaskuhan na ito. So muli po, nawa ay maalala natin, what makes the angel's message so good? It is because of the universality of its effect. Number 2, its nature as a miraculous one. Na finally, meron na tayong representative. And thirdly, because of the titles attributed to Christ as our Savior, as the Christ, as the Lord. We need Jesus as our Savior from sin. Jesus is the Christ, the only anointed Savior. And Jesus is Lord. He is the worthy Savior. So second point, Christmas, culture. Ano po ba yung totoong muka ng Christmas noong unang panahon? Dalawang bagay po. First letter S is its simplicity. Ano pong sabi ng anghel sa verse 12 na sign na makikita ng mga shepherds pag pumunta sila doon? Gaya nung sabi ng mga anghel, nakita ng mga shepherds na si Kristo ay isinilang sa isang sabsaban, sa isang matahimik na gabi. Ganun lamang po kasimple. Beloved, napakalayo na po natin sa unang Kapaskuhan. Kaya sana po natin, balikan natin how it was like when Jesus was born. Now, I don't mean na, pinanganak si Jesus sa sabsaban, magagawa nga ako ng sabsaban sa bahay ko. No, that's not what I mean. I don't mean na mag-costume po tayo ng shepherds. Sabi ni Pastor, balikan natin yung first Christmas, mag-angel costume nga ako sa linggo. Po ba? That's not what we mean here. What I want to emphasize is the simplicity of being with Jesus. The shepherds simply come to Jesus that night. They believe the angel's message. And they want to be with the Messiah na matagal na nilang hinihintay. Jesus is all that they have that night. Pero tingnan po natin yung naging impact. Nagkaroon sila ng napakalaking kagalakan sa kanilang puso. Bakit ganun? Tayo, ang dami ng regalo, nakakapunta sa iba't ibang mga lugar, kumpleto yung mga masasarap na pagkain, but at the end of the day, we feel so empty. Pero sila, wala sila ng mga bagay na yon, pero umuwi sila na punong-puno ng kaligayahan ang kanilang puso. So point number 2, hindi lamang yung simplicity, sana yung balikan natin. The simplicity of being with Jesus.
but also its sincerity. Sabi nga po natin, no, back then, nung first Christmas, the focus is what? The focus is the glory of God. Hindi tayo yung sentro. So the angels recognize the glory of God. They sing praises. The multitude of angels suddenly appeared. At sila ay nagpupuri, umaawit sa Panginoong Diyos. And even the shepherds, they rejoice. They rejoice with exceeding great joy. Ang kakantahin po yun ng choir, di po ba? Sa kantata natin. In verse 13, ganyan po yung kanilang ginagawa ng mga anghel. In verse 20, yung mga shepherds naman po. So, on the night ng mga unang Kapaskuhan, ang simple-simple lang, ang sincero nung celebration ng kanilang Pasko. Wala silang pagkain na pinagsaluhan. May nabasa po ba tayo dito na may hamon? Again, I'm not saying na masama po yun, ha? Pero ibinabalik ko lang po dun sa totoong essence nung panahon na yun. Wala silang, hindi naman naglaro yung mga shepherds eh. Punta tayo doon, laro tayo, laruin natin si Jesus. Walang performance. Walang party. Walang aginaldo. Walang regalong pinagpalit-palitan. O, regalohan kita ng sheep. Ikaw din, regalohan mo akong sheep. Shepherd sila eh. So, yun yung kanilang regalo sa isa't isa. Wala lahat po yun. But they went home fulfilled and happy. They overflow with joy. To the point na dahil sobrang nag-uupapaw yung kanilang kaligayahan, the only thing they can do is to share that overflowing joy in their hearts. Paano nangyari ito? Na-imagine po ba natin how far we go away from the first Christmas? In our time, Christmas is full of pressure. Napipressure tayo maghanda. Minsan yung iba, ang reality, nangungutang pa. Para lang may maihanda. Dahil namumuhay sila sa expectation. People will come. Mapapahiya ako pag wala akong handa. Pasko ngayon eh. Napipressure tayong magbigay ng gift. Lalo na yung ninong at ninang. Naku, ito pa naman yung unang Pasko, inaanak ko na si ano. Paano pag lumapit sa akin to? Anong bibigay kong regalo? Napipressure tayong makipagpalitan ng regalo. Eh kasi bahagi ako ng organizational group na yon, nakakaya naman pag hindi ako nakipag-exchange gift. Napipressure tayong maglagay ng napakaraming mga palamuti. Napipressure tayo na mag-perform. Napipressure tayo na umayon sa dinidikta ng ating kinamulatang kultura, tradisyon, at kapaligiran. And yet, sabi nga po natin, ang daming pinagkakaabalahan, and yet at the end of all day, we still find and feel so empty. Why? Kasi ang layo na natin sa unang Kapaskuhan. Mali na yung nagiging focus ng ating pong Kapaskuhan. But the angels and the shepherds, ang tangi po nilang naging focus is the glory of God. The glory of God sa paghahatid niya ng kaligtasan sa sanlibutan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. So beloved, Christmas, culture, ano ngayon to para sa atin as Christians? Dito na po ako mag-e-end. Number 1, let's be like the shepherds. Nung in-announce yung mensahe, sabi nila, tingnan natin, punta tayo doon. So go to Jesus. Entrust to Jesus yourself. Surrender to Jesus your sin. And claim the offer of salvation that He gives. Just like the shepherds, let us see Him. Sabi nila, no, punta tayo para makita natin. Let us see our Savior. Let us savor the Christ. And let us cherish our Lord. And thirdly, just like the shepherds, let us make Him known abroad. Paano po? By sharing kung bakit po ba siya pinanganak. So, ikwento natin sa mga tao, bakit po ba pinanganak si Jesus? Kasi ang daming mga tao, hindi nila alam. Alam lang nila, yung iba alam. Pinanganak po si Jesus.
Sabi ng bata. Pero pag tinanong, bakit? Hindi nila masagot. Ba't nga ba kailangan panak si Jesus? So just like the angels, let us proclaim the good news of salvation in Jesus Christ. Let's not miss this opportunity. Sabi ka nga po, no, ito yung isa sa maganda sa mga traditions then that we can somehow redeem. We can only redeem by creating bridges for the gospel. Let us make the most out of it. Since nandito na rin naman lang din tayo sa Philippines, sa ating kultura. And let us sing praises and focus on the Lord's glory and majesty. And thirdly, just like Mary, take time to silently ponder in prayer upon your heart who Jesus is and what He has done. Sa kabila ng kabit-kabila ang ingay po ng mundo, magkaroon po tayo ng personal na panahon to silently appreciate our wonderful Savior, Jesus Christ. May we all have a very and truly meaningful Christmas season this year. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, Ama, sa umaga pong ito, maraming salamat po sa iyong buhay na salita at kung papaanong ibinalik mo po kami sa tunay na mensahe ng Kapaskuhan sa pamamagitan po ng isang gabing kaganapan ng mga anghel ay nagpakita sa mga shepherds to announce this so great news. And our prayer this morning, Lord, ay punuin mo po ang aming mga puso ng appreciation. Ibalik mo po sa amin lahat. Maalala namin yung mga reasons why we have to rejoice, why we can rejoice, why we all have the reason kung bakit po fulfilled ang buhay kahit marami pong problema. And this is because you are the Christ, our Savior, and you are our worthy Lord. Maraming salamat po muli sa umagang ito. To you we give all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.